Imbentaryo para sa mahigit 600 ballot boxes na gagamitin sa eleksyon sa Batangas City natapos na. Samantala, isang kandidato sa Quezon hinainan ng petisyon ng COMELEC para madiskwalipika dahil umano sa vote buying. Alamin niya sa report ni Hazel Alviar. Walang sinayang na sandali ang mga tauhan ng Batangas City Treasurer's Office, General Services Department o GSD at iba pang opisina sa paglilinis at paglilabel ng mga gagamiting ballot box sa barangay and SK election sa October 30. Sa pagtatapos ng imbentaryo, handa na yan ma-dispatch sa iba-ibang polling centers. Ayon sa Municipal Treasurer's Office, hinihintay na lang nilang matanggap ang mga balota at iba pang accountable forms. 682 ang ballot boxes na kailangan sa iba't ibang cluster precincts. Walang reserba doon. Pero sir, pinapapag-prepare din ako ni COMELEC officer ng 105 ballot boxes para sa BOC o yung Board of Canvasser. Ang canvassing, gaganapin naman yun sa barangay. Hinihiling pa na mapaagang pagdadala ng mga official ballot sa kanila para mas mabilis na madala ang mga ito sa mga cluster precincts. Dahil hindi namin mai-release agad sa mga teachers pag hindi kumpleto. Samantala, hinaina ng Commission on Elections o COMELEC ng petisyon para madiskwalipika ang isang kandidato sa lalawigan ng Quezon. Hindi na idinitalye pa kung saan ito. Pero ayon sa COMELEC, lumahok ang kandidato sa relief operations ng isang local government official kung saan nakapangampanya umano ito. Sa pahayag ng COMELEC, isang anyo ng vote buying ang pakikilahok sa ganitong aktibidad. Hindi man siya ang direktang namimigay. Itinakda ng COMELEC ang campaign period sa October 19 hanggang 28. Inaasahan umano ng COMELEC na darami ang reklamong matatanggap nila tungkol sa vote buying at vote selling. Kasama si Buhay Adante Jr., Hazel Alviar. Balitang Southern Tagalog.